Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Mas lalo pang lumakas si Bagyong Ada at nag-intensify na ito bilang tropical storm na patuloy nating minomonitor sa may silangan. Alamin natin ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan at ang malaking pagbabago sa direksyon at lakas nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, lumakas pa si Bagyong Ada bilang tropical storm habang patuloy itong kumikilos pakanluran hanggang hilagang kanluran ng silangan ng Surigao del Norte. Batay sa pinakauling datos, ang sentro ng Bagyong Ada ay tinatayang nasa 385 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 70 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 85 kilometers per hour at may central pressure na 1,000 hectopascals. Kumikilos ang bagyo pakanluran hanggang hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Habang ang lakas ng hangin nito o gale force winds ay umaabot hanggang 500 kilometers mula sa gitna. Ibig sabihin, kahit wala ka sa mismong track ng mata ng bagyo, maaari ka pa ring makaranas ng mapanganib na bugso ng hangin at malalakas na buhos ng ulan. Bukod dito, inaasahan din ang maalon hanggang sa napakamaalong karagatan sa mga apektadong baybaying dagat, lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. Sa ngayon, ang signal number 1 ay nakataas na sa ilang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng signal na ito, inaasahan ng malalakas na hangin sa loob ng 36 hours. Ang lakas ng hangin ay maaaring umabot mula 40 hanggang 60 kilometers per hour na may minimal hanggang minor na banta sa buhay at ari-arian. Sa Luzon, sakop ng signal number 1, ang silangang bahagi ng Camarines Sur, pati na rin ang lalawigan ng Sorsogon, ang silangang bahagi ng Albay, gayon din ang lalawigan ng Catanduanes. Sa Visayas, nakataas ang signal number 1 sa Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Saklaw din nito ang silangang bahagi ng Biliran, silangang bahagi ng Leyte at ang silangang bahagi ng Southern Leyte. Samantala, sa Mindanao, sakop din nito ang Dinagat Islands, Surigao del Norte at ang Surigao del Sur. Ayon naman sa latest heavy rainfall advisory na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw inaasahan ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Aabot sa 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, gayon din sa Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Sa panahong ito, posible ang matagal na malalakas na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng biglaang pagbaha sa mababang lugar at tabing ilog. Bukas araw ng Saturday, January 17, mas lalakas pa ang pag-ulan na tinatayang aabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang posibleng bumagsak at maaaring maranasan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Samantala, 50 hanggang 100 mm na dami ng ulan ang inaasahan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Pagsapit naman ng araw ng linggo, January 18, magpapatuloy ang banta ng malakas na pag-ulan na posibleng umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Catanduanes at Camarines Sur. Habang 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahan sa Albay at Camarines Norte. Mahalagang tandaan mga kababayan, mas mataas pa ang posibilidad ng mas matinding pag-ulan sa mga kabundukan at matataas na lugar dahil sa orographic effect o pag-angat ng hangin kapag tumatama ito sa kabundukan na terrain. Dagdag pa rito, maaaring lumala ang epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar dahil sa nauna ng malalakas na pag-ulan o tinatawag na antecedent rainfall na nagdudulot ng sobrang pagkabasa ng lupa. Para naman sa lagay at kondisyon ng karagatan, inaasahan ng RAPSIS o napakataas na alon sa karagatan na abot sa 4.5 meters sa Hilaga at Silangang Baybay ng Catanduanes, Northern Samar at Siargao, Bukas Grande Islands, pati na rin sa Silangang Baybay ng Albay, Sorsogon, Eastern Samar, gayon din sa Dinagat Islands at Surigao del Sur. Samantala, maaaring umabot sa pagitan ng 3 hanggang 4.0 meters ang alon sa baybay ng Camarines Norte, sa hilagang baybay ng Camarines Sur at sa silangang baybay ng Polillo Islands. Dahil sa mapanganib na kondisyong ito, pinapayuhan ang mga mangingisda at marino na maliit na sasakyang pandagat, kabilang ang lahat ng uri ng motor bangka na huwag munang pumalaot
lalo na kung kulang sa karanasan o hindi maayos ang kagamitan ng sasakyang dagat. Aabot naman sa 2.8 meters ang taas ng alon sa baybayin ng Isabela, Aurora at hilagang bahagi ng mainland Quezon, gayon din sa silangang baybayin ng mainland Cagayan at Davao Oriental, at sa hilagang baybayin ng Pulilio Islands. Samantala, hanggang moderate seas ang inaasahan sa iba pang coastal waters. Maaring umabot naman sa 2.5 meters ang alon sa baybayin ng Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte, pati na rin sa hilagang baybayin ng mainland Cagayan, sa silangang baybayin ng Camarines Sur at sa natitirang baybayin ng Catanduanes. Sa mga lugar na ito, pinapayuhan ng mga marino ng motorbangka at mga sasakyan dagat na mag-ingat kung kinakailangan pumalaot at kung maaari ay iwasan muna ang paglalayag hanggang sa kumalma ang kondisyon ng karagatan. Ayon naman sa latest track at intensity outlook ni Bagyong Ada, malagang tandaan na hindi lamang sa mismong dadaanan o posibleng paglandfall ng bagyo mararanasan ang matinding epekto nito. Kahit ang mga lugar na wala sa sentro ng bagyo at nasa labas ng inaasang landfall area ay maaari pa rin makaranas ng malalakas na pag-ulan at mapaminsalang hangin. Ito ay dahil sa malawak na sirkulasyon ng bagyo kung saan ang ulan at hangin ay umaabot ng daang-daang kilometro mula sa sentro nito. Batay sa kasalukuyan datos, inaasang kikilos si Ada pahilagang kanluran mula ngayon hanggang bukas. Sa Sabado, January 17, inaasang babaling ito pahilagang kanluran hanggang pahilaga bago tuluyang kumarba pahilagang silangan pagsapit ng Lunes, January 19. Sa magiging track na ito, maaaring dumaan ng malapit ang bagyong Ada sa Eastern Samar at Northern Samar pagsapit ng Sabado. At mas lalapit naman ito sa Catanduanes pagsapit ng Linggo, January 18. Kung magkakaroon ng bigla ang paglihis pakanluran, may posibilidad ng direktang paglandfall nito sa Eastern Visayas at Bicol region na magdadala ng mas malalakas na ulan, mas matinding bugso ng hangin at mas mataas na banta ng pagbaha at landslide. Ibig sabihin, malinaw na maaari pang magbago ang track forecast nito sa mga susunod na araw, lalo na sa pagitan ng Sabado hanggang Linggo, dahil sensitibo ang galaw ng bagyo sa pagbabago ng atmospheric conditions sa paligid nito. Ayon naman sa intensity nito, inaasahang unti-unting lalakas ang bagyong Ada sa loob ng susunod na araw habang ito ay nasa ibabaw pa ng mainit na karagatan ng Philippine Sea na nagsisilbing enerhiya ng bagyo, subalit inaasahan ding hihina ito sa oras na ito ay kumorba pahilagang silangan at mapunta sa silangan ng Catanduanes, kung saan mas malamig ang tubig dagat at mas hindi favorable ang kondisyon para sa patuloy na pag-intensify nito. So ulitin lang natin mga kababayan, patuloy nakikilos ang bagyong Ada pahilagang kanluran hanggang pahilaga sa mga susunod na araw bago inaasang kumurba pahilagang silangan habang nananatili sa ibabaw ng karagatan. Habang hindi pa tiyak ang eksaktong dadaanan nito, malinaw na manatiling mataas ang banta ng malakas na bagyo sa mga lugar na nasa silangan ng bansa. Lubang maapektuhan ng bagyo ang Eastern Visayas, particular ang Eastern at Northern Samar, gayon din ang Dinagat Islands at Surigao provinces dahil sa tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan. Malalakas na hangin at papanganib na kondisyon ng karagatan, mataas din ang banta sa Catanduanes at silangang bahagi ng Bicol region kung saan posibleng maranasan ang pinakamalalakas na buhos ng ulan at ang pinakamataas na alon, lalo na kung malalapit pa ang bagyo sa kalupaan. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit natin lugar na maging lubos na handa, bantayan ang posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, at sumunod sa lahat ng opisyal na babala at abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Manatiling nakamonitor dito sa ating channel dahil patuloy kami maghahatid ng pinakabagong update tungkol sa lakas at direksyon ng bagyo at sa magiging lagay ng ating panahon, at huwag kalimutang mag-ingat.